Hello, magandang oras po sa inyong lahat. Babalik na naman tayo sa ating vlog at maraming salamat. Hanggang ngayon, nandyan pa kayo nanonood sa aking mga vlog. Ang ating mutya ngayon ay, ang pangalan po nito ay mutya po ito sa saging na tindok. Ito. Mutya po ito sa saging na tindok. Ayan. Bago ko lang ito nakuha, mga 3 weeks na nakalipas. 3 weeks. Maraming bisis na ako nakakuha ng saging na tindok. Ayan. Sa nagtatanong kung ano po yung saging tindok, yung pinakamalaking saging na bunga. Hindi ibig sabihin yung malaki yung puno. Malaki yung bunga, pero yung bunga niya limit lang po yung dami. Maabot lang mga tsamba ka na makaabot na 20 piraso na dawin yung sa saging tindok. Malaki talaga yung kanyang bunga. Ito po ang kanyang mutya. Paano ba kukunin? Sa nagtatanong po na paano kukunin po yung mutya sa saging tindok? Ang pagkuha po sa mutya sa saging tindok ay kapag makakita ka ng puso na hindi pa siya nakadungo, hindi pa siya hindi pa siya nakadungo ga sa Bisaya, hindi pa nakapagbaw sa Bisaya, dungo man sa Bisaya yan. Aabangan mo yan na magyuko yung yuyuko yung puso ng saging tindok. Pero karamihan po yan, yuyuko yan alas 12 ng hating gabi. Kapag yuyuko yan, mahuhulog po ang kanyang mutya. Ito ang kanyang mutya, mahulog po yan. Ang pagkuha po niyan, pag alas 12 ng gabi, abangan mo yuyuko yung puso ng saging at saluin mo yung kanyang mutya. Kapag masalo mo yung mutya niya, marami kang makakalaban. Makakalaban mo yung mga kapre na mga higante na mga hindi natin makikita. Tapos bubuhatin ka at ihampas ka niya para maagaw niya yung mutya. Ito. Pero kapag ito ay mapasayo, kung ano yung ginawa ng mga kapre sa'yo na hinampas ka, ihampas mo rin dahil nga kapag meron ka nito, sobrang lakas ng katawan mo. Matalo mo sila hanggang pag matalo mo na sila, ito ay mapasayo na. Ganyan po pagkuha sa mutya na saging tindok. Ito sa aking pagkuha nito ay pag alas 12 ng gabi, pagyuko sa puso ng saging, nahulog yung mutya niya, nilagay ko agad ito sa aking bibig. Pagkatapos, meron akong nakikitang napakalaking kapre. Kung baga king kong na para siya, kung nakakita na kayo ng salida na king kong, ganun kalaki yung kapre. May mga balahibo. Tapos sinuntok ako ng kapre. Tapos nahagis ako ng malayo. Malayo talaga ang aking pagka-lasik sa sobrang lakas yung pagsuntok sa akin ng kapre. Hinawakan niya yung paa ko. Tapos hinampas-hampas niya ako. Dahil nga dito sa mutya na ito, hindi ako ng bantay yung kapre. Kaya ang ginawa ko rin, kung ano yung ginawa niya, ginawa ko rin sa kanya hanggang natalo ko siya. Simula kami nag-away, mga 1 oras hanggang naabutan kami ng alauna. Nag-away kami. Kaya nakuha ko itong mutya. Iba kasi kapag makuha mo yung mutya ng tindok, malakas ka talaga. Yung iba naman, kinuha ko yung iba dati,
Yung dati yung kinuha ko yung iba, nilagay ko siya sa itim na tila yung puso ng saging. Tinalian ko yan ng medyas na itim. Para paghulog sa mutya, hindi na maagaw ng kapre. Pero sa hindi ko pa yun nagawa, unang pagkuha ko talaga sa mutya, unang pagkuha ko sa mutya, ganon talaga ang aking ginawa. Ganon. Kaya naisip-isipan ko kung paano ko kukunin yung mutya, kasi may nakapagsabi sa akin na para mas madali yung pagkuha, iganon na lang daw, lagyan ng medyas na itim para kung mahulog man pagkabukas mayroon yan natitira. Pero nung una kong kinuha yan, dumadaan talaga ako sa nabakbakan, matinding bakbakan sa pagkuha sa bantay ng mutya sa saging tindok. Ang mga bantay kasi yan ay malalaking mga tao, mga kapre, yung malalaking tao talagang may-ari sa mga mutya na saging tindok. Kaya mahirap talaga pag magkuha ka ng mutya ng saging tindok, mas lalo na kapag first time ka magkuha ng saging tindok, hindi mo alam kung ano ang mga technique sa pagkuha, dadaan ka talaga sa mga bakbakan. Katulad sa mutyang ito, kadaan tayo sa bakbakan. Kibir ka kapag makakuha ka nito, makikita mo yung mga malalaking mga tao at makipag-away ka sa kanya. At mag-aagawan kayo dito sa bato lang na itong klaseng bato nito, makipag-agawan ka. Yung makipag-agaw sa iyo yung kapre. Tapos mag-sparring kayo hanggang tuhod ka lang kalaki. Hindi mo malayan, kapre na pala yun. Sobrang higante na talaga. Yun. Kung ano yung ginawa niya sa akin, ginawa ko rin sa kanya. Hinampas ko siya hanggang siya ay natalo. Pero kapag alas 12 pa ng hating gabi, kapag makuha mo na yan, malakas pa yan sila. Pero pagdating ng malapit na laona, hihina yung lakas nila. Dahil nga ay nabubuhay lang yan sila sa gabi. Pag araw, natutulog yan sila dahil nga sobrang init. Mga malalamig yan sila nakatira. Tapos may mga power yan sila. Lumaki po yung kanilang mga bertod na ginagamit. Pwede sila magpakabata. Pwede din sila magpakaliit na tao. Kaya talaga sila. Mayroon talaga silang mga kapangyarihan. Kaya kung makakuha ka niyan, swerte ka na tao kapag makuha mo na yan. Pero kung makuha mo yan, hindi talaga biro yung pagkuha. Agaw buhay talaga sa pagkuha niyan. Dahil nga sa first time mo lang pagkuha niyan, ihagis ka talaga sa mga may-ari niyan. Ihampas-hampas ka. Dahil nga dito sa mutya, agawin talaga nila. Agawin nila. Kaya sa hindi pa po alam kung paano kukunin yung mutya, kung gusto kayong sumubok, kung may mga saging tindok dyan, subukan ninyo. Para malaman ninyo kung gaano kahirap magkuha ng mutya ng saging tindok. Minsan nga, kapag makuha mo yan, mayroon na nga taong namamatay dyan. Nahulog sa malaking bangin dahil nga tinapon ng malaking bantay. Kapag makuha mo yan, higpitan mo talaga ang paghawak. Mas maganda pag ilagay mo sa bibig para hindi talaga niya maagaw. Kasi kapag maagaw niya yan, mamamatay ka talaga dahil nga ito ang kukunin niya, dahil nga ito po ang nagbibigay lakas sa mga kapre, itong mutya ng saging tindok. Kaya bihira ka lang makakita ng puno ng saging tindok.
bihira lang ka makakita niyan. Dahil kumbaga lahat ng power ng tindok ay kinuha nila. Sila ang nagbabantay, kumbaga sila ang nagmay-ari sa saging na tindok. Kaya ito po ang kanyang mutya na ating nakukuha. Maraming klase yung hugis at anyo yung kanilang mutya. Mayroong maliit, may malaki. At mayroon ding parang hugis saging. Mayroon ding ganito. Yan. Depende kasi yan sa kanilang bigay. Dahil nga mayroon kasing bigay na iba-iba ang hitsura. Ayan. Sa pagkuha ko nito, 3 weeks ko na itong nakuha. Simula nung nakuha ko ito. Napakasakit yung katawan natin sa pagkuha nito dahil nga hinagis-hagis ka ng nagmamay-ari nito. Pero kapag nandito lang yan sa iyong kamay, kahit gaano pa yan kalakas yung kapre, matalo mo talaga siya dahil nga habang magtagal yung away na kumbate ninyo, nagtakbo yung oras, hihina yan sila hanggang magdamag, hanggang magkumagahan. Kaya lalo silang humina kapag lumampas na siya sa alauna. Pero kapag alas 12 pa talaga yan binigay, hanggang alas 12:30, sobrang lakas yung may-ari. Sobrang lakas. Kaya sa gustong sumubok sa pagkuha ng mutya ng tindok, ganyan po ang pagkuha ng tindok. Kaya yan lang po. Ito lang po ang ating mutya na ipapakita ngayon dahil nga sa sobrang busy na ating paghahanap ng mga mutya, maghanap pa tayo ba sa mga taong nangangailangan, makapagbigay pa tayo. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat at God bless po yung lahat.